Hi guys! For today's video, dahil finally may nakita ko guys na gluten-free pizza dough sa Tamimi, bumili na ako guys dahil nagki-crave din ako nito lately. So meron din ako ditong pineapple and organic tomato sauce and bell pepper. So try lang natin to guys kung same pa din ba yung lasa dito sa ibang mga pizza na nakagisnan ko. Bali sa isang box na to, meron siyang dalawang prepared na dough na gluten-free. So, let's try lang. Gusto ko lang siya i-try guys, no? Kasi iba po talaga ang lasa ng pagkain na walang gluten. So, kahit sa ibang tinapay na nabibili ko guys, iba po talaga ang lasa ng normal na tinapay na may gluten at tinapay na walang gluten. Pero, para sa amin, okay na din. At least nakakain kami ng tinapay. Actually, last year pa tong video na to. Ngayon ko lang siyang naisipan i-edit at i-share sa inyo kung ano ba talaga yung mga pagkain na kinakain ko. Mga kinikrave ko before. So, mga ganyan. O, diba? Tuwang-tuwa na ako niyan before. Diba? Napasayaw pa nga si Inday. Huy! Tapos, so ngayon, habang naghihiwa ako, nagagayat. So, pinaikot ko na din sa microwave yung manok na galing freezer. Kasi gagawin ko siyang toppings na din. So, pinalambot ko lang siya para mas mabilis siyang mag-defrost. So, next ko nang binuksan guys, itong organic tomato sauce na nabili ko sa Tamimi. So, buti na lang merong Tamimi dito guys na pwede kong mabilhan ng organic and gluten-free food na pwede po sa akin. Pero hindi po lahat ng organic food ay pwede po sa mga taong merong autoimmune disease. Tulad na lang nitong kamatis na to, tomato, potato, and eggplant. Para sa may mga autoimmune disease, bawal po yan, no? Kasi meron siyang compound na pwede siyang makapag-react sa immune system ng isang taong merong autoimmune disease. It can cause them inflammatory or inflammation. So, para sa iba na hindi nila alam kung ano ba talaga ang autoimmune disease, in layman's term, ito yung uri ng sakit na yung sarili mong immune system ang pumapatay sa healthy cells mo sa katawan. Take note guys, there are 80 to 100 kinds of autoimmune disease. Depende din kung anong part or organ ang tinatarget ng immune system mo. Merong organ-specific na autoimmune disease, meron namang systemic. Merong mga serious kind of autoimmune disease. So, actually, marami talaga sila guys. Hirap isa-isahin. Pero, yung sa akin is, thank God, medyo na-overcome ko siya. O, diba? O, ganyan lang. Being happy lang. Enjoy lang yung life. Charot. Diba? So, ngayon, nagagayat na din ako guys kasi tapos nang ma-defrost yung aking manok. So, ma-share ko na lang din sa inyo guys. Total, kanina pa ako nagdadaldal, nag-i-explain about my condition, about sa autoimmune disease. So, share ko na lang din sa inyo. So, at first talaga, medyo natakot ako the fact na yung cause na nga ng thyroid problem ko was autoimmune, so Hashimoto's. Pero hindi na siya bago guys kasi I was 14 years old when I first diagnosed with hyperthyroidism. So right there and then talaga may problem na yung thyroid ko. Nagkakaroon na ako ng overproduction ng thyroid and then nagkaroon ng underproduction, ganyan. So it just found out lately, no, just last year, na yung cause talaga was dinidistract ng immune system ko, yung healthy cells ko sa thyroid. So, that's it. Yun yung main problem. Actually, na-encounter ko naman din tong autoimmune disease during my college days. Napag-aralan ko din naman to siya, guys. Pero, iba pala yung feeling pag ikaw na yung na-diagnose nito. Yung Hashimoto naman na sakit, guys, is manageable naman siya. As long as you are taking the right medication, take enough sleep, bawal ang magpuyat guys. Umiwas din sa mga pagkain that could trigger your body. And number 1 dyan guys, yung pagkain na meron gluten, katulad na lang ng tinapay, processed foods, junk foods, at some vegetables also na meron compound na pwedeng makapag-inflame sa katawan mo. Bawasan din po ang stress guys. Huwag masyadong mag-overthink sa mga bagay-bagay. Kung masyadong mabigat na ang iyong nararamdaman, isurrender nyo lang kay Lord lahat ng nararamdaman mo. Do what makes you happy. Life is short para makinig sa mga opinion ng ibang tao. Okay, so balik na tayo dito guys sa ating main agenda, ang paggagawa ng ating pizza na gluten-free. So ngayon guys, isusutay ko na yung aking manok. Gumamit lang ako dyan ng olive oil na pang saute. Tapos kumuha na din ako ng pepper and then, ano yun? Oyster. Hindi ko nakita. And then asin. Yun lang talaga ang main ingredients ko.
Hindi po talaga ako marunong magluto guys, pero dahil sa YouTube, natuto na po tayo. Hindi po talaga tayo wife material. So yan lang pong ating nakayanan. Kaway-kaway naman dyan sa mga momshi na natuto sa YouTube Academy sa cookie. Nakachambahan nyo din ba? O hindi? Comment down below. So after na nga natin guys, magayat, magluto, magsaute, andito na tayo sa exciting part, ang paglalagay ng ating mga topping sa ating dough. So yun, spread lang yung ating tomato sauce. And then, meron din ako dyan in-slice na pineapple, bell pepper, and then yung aking sauteed na chicken for the toppings. Pinainit ko na din guys dyan yung aking oven. So yun, tinikman ko siya, medyo kulang. Pinatikim ko din kay Inday, Farah. So sabi niya merong kulang. So ayun, kinuha ko yung aking ketchup. So, yung nabili kong ketchup is organic ketchup din namin. Lahat yan sa Tamimi ko yan nabili. But that was before. Kasi ngayon, medyo kumakain ako ng banana ketchup. Yes. Paminsan-minsan lang. Basta hindi siya palagi. You know, moderation lang. So, namekes-mekes ko lang yung ketchup at saka yung tomato sauce. Medyo okay naman din yung lasa. Dinagdagan ko lang para balance lang yung lasa at asim-asim niya. Manamis-tamis kasi yung ketchup, guys. And then, maasim-asim yung tomato sauce. So, kinamay ko na dyan, mga insan, no? Kasi maluluto din naman yan. And then, kami lang din naman yan. Why not coconut, diba? Sometimes you have to eat dirty to make you healthy. Char, tama ba? Basta maluluto din naman yan. Wala naman akong virus. So, naglagay na din ako, guys, ng pineapple. Sinunod ko na yung pepper. And, voila! Pwede na siya ilagay sa oven. And then, naglagay na din ako ng mozzarella. Actually, mas masarap siya kung cheese. And then, mas madaming mozzarella, mas masarap. Kaso, kaunti lang nilagay ko sa dyan, guys. Kasi ang goal lang natin is a healthy na pizza. Actually, dairy products is bawal din sa akin. Pero, try lang natin kaunti. Very little. Diba? So, yarn. Ipasok na natin siya sa oven. According sa instructions, lutuin lang siya ng about 20 minutes. So, yun. Pagbukas namin, voila! Ready na. Kaunti na lang. So, ayan na siya, guys. Our pizza. That's it. So, ito na, guys, yung aking DIY gluten-free pizza. So, titikman na natin. Napaka-crunchy niya. At yung lasa, pwede na din. Lasang pizza. So, meron ako ditong ASMR. Watch this. So crispy. Dahil naubos namin yung kanina namin ginawa, itong pizza na to, ito yung pangalawang dough na ginawa namin. Habang nagmamaritesan kami ng mga kasamahan ko dito sa bahay, syempre kain na ako ng kain, o diba? Happy and keto! Craving satisfied. So, yan guys, gumawa na kayo ng sarili nyong pizza. You can buy your own pizza naman sa labas and you can put your own toppings. Life is short, so go on, eat whatever you like, but in moderation. Okay guys, thank you for watching. See you in my next video. Take care. God bless.